Kung Stella Gimbo, tila nagisa sa sariling mantika at tila hindi nakasagot ng diretso sa katanungan ng mga mambabatas patungkol sa trilyong budget ng Kongreso at kung saan napunta ang 1.6 trilyong budget ng gobyerno sa nangyaring House Plenary Deliberation on proposed 6.3 trillion pesos national budget for 2025 ng House of Representatives ay tila hindi malaman ni Congressman Stella Gimbo ang isasagot kay Pelrica Party List Representative Presley De Jesus kung saan tinanong ito kung saan napunta ang 1.6 trillion budget ng gobyerno ngayong taon at bakit ganito ang sobra na mahigit sa 1 trilyon kung saan nagpaliwanag si Stella Gimbo ngunit hindi niya agad ito maipaliwanag ng diretso at tama at mukha di manong pinagpapawisan na si Stella Gimbo sa mga naging katanungan ni Congressman De Jesus dahil gustong linawin ni Cong De Jesus ang budget na mahigit sa 6 trillion pesos samantalang mahigit sa 4 trillion pesos lamang ang revenue. At bakit may sobrang mahigit sa 1 trilyon na ayon sa ilan sa ating mga kababayan tila bumalik na agad-agad ang karma kay Stella Gimbo katapos nilang tapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Tanong tuloy ng taong bayan, ano ang pakiramdam ng mag-isa sa sariling mantika kung siya mismo hindi makasagot ng maayos sa isang tao lang ang nagtatanong? Ano na lamang daw kay VP Sara na tila pinagtutulungan ng ilang kongresista at paulanan ng tanong patungkol sa confidential fund na hindi naman daw kasali sa budget proposal ng Office of the Vice President para sa 2025 kaya hindi naman maiwasan ng marami sa ating mga kababayan na mabigay na kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, laki ng budget pero ang budget for military modernization wala sa kalahati ng kanilang budget na mas may pakipakinabang sa bansa natin lalo na sa pagdepensa sa ating soberanya. Hindi talaga mawala-walang korupsyon sa Pilipinas. Nakakatakot mga proposal nila. Mas malaki ang spending kaysa kikitain. Dapat daw gumastos ang gobyerno para makabangon ang ekonomiya. Ano daw? Lifestyle check sa lahat ng government official. Especially sa Congress, wake up, pauna tayo sa utang sa mga talamak na magnanakaw sa gobyerno. Lumubo ang utang ng Pinas, wala namang mga proyekto ang government ni BBM o ang Pilipino. Bayad lang ng bayad, payaman naman ang payaman. Ang mga nasa gobyerno, nakakalungkot. Laki ang budget ng mga congressman. Bawat isa, daysa kay Vice President, kay buong bansa ang sapot ng Vice President, iyang congressman. Sa distrito lang nila, Gimbo, mukhang nakarma ka na ni VP Sara. Ang bilis naman ang balik sa'yo. Ano ang feeling ng ginigisa ka ng kapwa mo mambabatas? Mabuti na lamang may mga mambabatas pang hindi nasisilaw sa pera katulad ni Gimbo. Mukhang nasilaw na sa mga mamahaling mga kadamitan. Grabe pala no? Congresswoman versus Vice President. Ang laki ng budget ng Congresswoman kaysa VP na buong Pilipinas ang tutulungan. Ang tende. Uncle. Total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So we have a deficit of 1.6 trillion, something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Gusto ko lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Ano yung difference na yun? So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun ang tanong natin. So, ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya,
ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. So, ganito rin ang konsepto, kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. At dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng pump priming. So kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So yun po, and especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. That will lead to my second question, Mr. Speaker, no, to Madam Sponsor. So, can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Speaker, Your Honor. And do you know how much is, that will go to our debt payment or debt servicing? About 800 or 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And my record says 876.7 billion. Parang mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8 So kasama po ang net lending dun sa 876, Mr. Speaker, Your Honor. So how much is it, Mr. Speaker? Madam Sponsor? 848 ang interest payments po So for national government, for year, 2025. so 848 billion. Yes. So how Mr. many Speaker, Your percent Honor. is that? 13% of our total budget for next year? How many percentage yung debt servicing natin? 11%, Mr. Speaker, Your So Honor. 11%. So, Mr. Speaker, so in short, 11% ng budget natin goes to debt servicing. Including ba yung principal doon or just the interest? Just interest, Mr. Speaker. So whenever pay yung principal natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor? Yes, we do pay for we amortize our principal, but for hindi po natin nakikita sa appropriations because magdo-double count po kung isasama natin. Okay, Mr. Chair. So, Mr. Chair, the allocation for interest payment on debt increased by over 140-something billion from 670 billion 2024. So, mayroon tayong difference na 100 billion. Is that correct? Correct? Tama ba yun? That is, wait. Ang increase po from 2024 is from 670.4 to 848. So, a difference of 177 billion, something like that. Yes, that is correct, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, can you simply say that the COVID-19 affected our budget or our debt servicing na malaki? May different, malaki bang naging sanhi ng COVID-19 natin? Absolutely, Mr. Speaker. Can you give us yung detail? Kasi para malaman, kasi sa totoo lang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung mga tao nagtataka, no?
at least this is the time na explain natin sa kanila na every year tumataas ang ating utang, no? At akala nila saan napupunta ang ating pera. So ito bang COVID-19, kumpara mo year by year, ilang percentage ang tinaas because of the COVID-19 pandemic?